Yung mga testigo po worthless lahat yun and useless. Bakit kanya? Why? Ay ba wala naman nung masasabi itong mga ito to prove yung charges ng irregularity ng paggastos ng confidential funds. Ang dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration, si Attorney Salvador Salpan. Tanungin natin siya kasi regular talagang umaattend ng impeachment trial at tanungin natin ano ang yung assessment sa takbo ng impeachment trial day 10. Humarap yung mga testigo ng House Prosecution for the Article 1. All those alleged misuse po daw po ng confidential funds. Ayaw ko sana sabihin pero talagang dapat sabihin yung mga testigo po worthless lahat yun and useless. Bakit kanya? Why? Ay ba wala naman nung masasabi itong mga ito to prove yung charges ng irregularity ng paggastos ng confidential funds. Kasi yung testimonya nila tungkol sa pag-request ng encashment, pag-release, hindi naman in dispute yan. Kaya nakita niyo yung defense. Walang cross-examination. Talaga naman wala kang dapat na i-cross. Sapagkat hindi naman kini-question ang issue dito, irregularity. So there is nothing that this witness can testify to that will prove irregularity because the requests for the encashment as well as the release of the money are not in question. Pero dito sa Article 1, sir, yung impeachment trial, may nakikita na ba kayo dito sa nangyayari sa pag-present ng mga witness na may napatunayan yung prosecution na magtatagoy ng culpable violation ng Constitution? Wala nga, kasi nga, yung dalawang testigo, wala yun eh. Parang wala silang prinisinta. Wala ng depensa, no cross. Tama, yun ang tama doon. Kaya yung mga tanong ng mga senador, mawalang galang na po sa inyo. Mabuti si Robin Badilla hindi nagtanong. Kasi, sabi ko nga sa'yo, minimenos nila pero matalino ito. Kaya naman magkawasap ka. Mabuti hindi ka nagtanong. Wala naman dapat itanong. Exactly. Kaya natutuwa ako hindi ka nagtanong ako. Kasi talagang wala eh. Yung mga tanong doon, mga irrelevant lahat eh. Lahat ng mga tanong doon, mawalang galang na ako sa inyo. Kasi, kung ang usapan doon kaugnay sa pag-release, sa pag-request, kung sinunod yung protocol, yun, lahat ng mga tanong nyo relevant. Pero irregularity yung pinag-uusapan ng after the release eh. Kaya, yun yung mga tanong nyo, hindi na ako kailang unnecessary and irrelevant. Do you think this is part of the fishing expedition in the process po nung the transfer fund? Media mileage. Oh, the media mileage, okay. But before the witness was presented, Attorney Sal, nagkaroon ng, binigyan ng 5-minute na panahon si Congressman Leila de Lima. Yan, mabuti binanggit mo yan. Yeah, Ako, what's your take? medyo, ayan na naman. Ito talagang si Cheese, talagang he doesn't stop in in showing his inability to preside in orderly, efficiently manner. Bakit kanyo? Abay, nangampanya na naman yung si De Lima doon. Hindi naman pala siya magpipresent ng witness. What papel or role did she play except to publicize? Kaya, panay-object. Ito naman si Cheese, napansin mo, kung hindi nag-o-objecto, pumayag naman siya, tama, I will have to stop you na. Pinabayaan mo muna magsalita, saka ka Pero na nag-warning mag-stop. naman siya. Aba, hindi naman kaya mag-warning eh. Kasi, kung yung marunong na presiding officer, mag-uumpisa ka pala, oops, stop. Kung halimbawa, kung presiding officer, what is your role here? Are you going to present a witness or not? Pag sinabi niyang, no, Your Honor, I will manifest, never mind. Proceed. Prosecutor, present your witness. Ganun lang yun. Okay. Kakainis eh. Kaya yung, pag after break, hindi na kami bumalik. Pero, Kumain na lang kami.
Pero attorney, kasi from the first until the second witness, narinig natin yung term na suspicious, Naku. unusual, illegal. Pero sa kabila nun, both the witness, narinig naman sila na hindi naman illegal yung transaction. Talaga namang hindi eh. Yes. So, Kasi, bakit magiging illegal? Merong request. Tumawag naman yung mga opisina. Tapos yung cheque, na mayroon namang pay. Kaya yung mga tanong na yung mga irrelevant lahat yun. Sinasabi lang naman doon, under the law, pag covered at suspicious, nire-report. Talaga yung 500,000 nga eh. I-report mo na pag more than 500,000. Yun namang suspicious. Eh kung nagduda talaga yung bangko na baka hindi ito totoo eh. Kahit na 1 million lang yun. Oh, sir, meron ditong kaduda-duda. Hindi, kumbaga, ordinary po yan. Hindi na mahalaga yung mga suspicious, usual, unusual. Ang unusual, yung tanong kayo ng tanong doon na hindi naman kailangan. pero dito sa second witness, kasi meron siyang experience with other government agency, hindi lang sa Department of Education. And when she was asked, this is the first time na ganito kalaking amount, sabi niya, and may mga government agency din ba na nag-withdraw din ng malaking amount na experience mo, wherein sinabi niya na na-experience din naman niya kasi sa ibang branch yun na ibang government agency din na nakapag-encash yun ng malaking pera. Although hindi niya na sinabi for privacy nga. Which is transaction sa bangko ng mga government agency, hindi unusual na magpa-encash yun ng malaking amount. Talaga namang hindi unusual yun. Kaya ngayon, hindi ko maintindihan ng talong. Tapos tatanungin nila, hindi ka ba nagduda? Paano magdududa kung mismo yung processing ng check, they followed, compliant lahat. Ang trabaho mo, Mag-release. i-cash mo. Kasi kompleto naman eh. Yes. So, it's not for them to ask. And when you raise na si Senator Panfilo Lacson, since issue ng confidential fund ito napansin daw niya, both sa defense and sa prosecution, wala daw silang competent na nilista na witness. Since dapat, yun daw ang dapat i-present nila na sinabi naman ni Representative Chua na may reservation siya, pero parang sinabi niya na from the COA, sabi ni Senator Lacson, hindi naman competent ang COA for the confidential funds. What's your take on that, Bob? Abogado na naman siya. siya, ang magdi-decide ng competent na isang testigo will be the court based on the rule ano yung competent evidence. Now, pagdating naman dun sa confidential funds, ano ba gusto niyong maprobahan? Ang tingnan niyo yung batas. Para saan ba yung confidential funds? Confidential funds, talaga para sa mga kalaban nito ng Estado. Kaya nga tinawag na confidential eh. Kasi, hindi mo pa pwedeng ipakita kung sino ang binibigyan mo ng pera. Kasi pag pinakita mo yan, patay, wala ka nang makukuha ang informant, papatayin sila eh, pati pamilya nila. Yun know, talaga ang nature ng confidential funds.